Patuloy na nasusunog ang isang bodega ng tela sa barangay Paso de Blas, Valenzuela City. Sa ulat ng Super Radyo DZBB, alas 3 ng hapon nang sumiklab ang apoy. Natanaw pa hanggang Skyway ang makapal na usok galing sa sunog. Patuloy pa rin itong inaapulan ng mga bumbero. Hindi na lang surot ang gumagapang na problema sa NAIA, may namataan ring daga sa isang terminal doon. Tingin ng Manila International Airport Authority, posibleng galing ito sa mga kainan sa paliparan. May report si Tina Panganiban Perez. Sa singit-singit at mga butas ng ilang upuan sa NAIA, may sumisilip. Mga surot na inireklamo ng ilang pasahero. Pero di pa man tapos ang issue sa mga surot sa NAIA, may isa pang peste ang nakita sa paliparan. Daga! Isang namataan sa ceiling ng Terminal 3. Initial concern nga namin after immigration is upo ba kami sa yung mga seats because of the surot issue. Bigla na lang nagtinginan yung mga tao sa ceiling. Biglang lumabas yung daga. Nilibot niya yung buong lighting fixture dun sa gate. So they went back and forth eh. Nakita ni Curb ang daga bago bumiyahe patungong Singapore para sa Eras Tour ni Taylor Swift. International wing yun. So what will it tell yung mga foreigners na magta-travel sa Philippines at aalis from the Philippines? Dismayado rin ang ibang pasahero. Siyempre kadiri, kahit paano, kahit sino, dapat maging malinis ang airport. Spaces naman dito sana sa atin, maging maayos sana ang pagpapatakbo nila. Medyo hindi siya nakaka-proud as a Filipino kasi syempre, I believe isa tayo sa mga worst airport sa buong mundo. Pero paliwanag ng Manila International Airport Authority, there's so many mga concessions with restaurants, most likely. So bali ang hinala niyo po sir, it could be from the concessionaires? Most likely. matapos mag-viral ang video ng daga rito sa NAIA 3, agad iniutos ng Manila International Airport Authority sa mga taga-NAIA na inspeksyonin hindi lang itong Terminal 3, kundi lahat ng paliparan. Ininspeksyon na ang Terminal 3. Pinare-review rin daw ang mga kontrata sa pest control sa mga paliparan. Tiniyak din ng MIAA na araw-araw nililinis ang NAIA. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang tatay na nanggahasa at nabuntis pa umano ang sariling anak. May report si John Consulta, exclusive. Tatawid na. Pepper lang, pepper. Agad sinunggaban ng mga tauhan ng Regional Intelligence Division ng Calabarzon Police ang lalaking yan paglabas niya sa convenience store. Ang lalaki, suspect sa pang-abuso ng sariling anak. Sa 4 na bisis yung sabi ng yung victim. So which is tinuturo talaga niya yung tatay niya. Nabuntis siya. Dahil nga doon sa pangre-rape ng tatay niya, pinalaglag niya ito dahil nga sa utos din ng magulang niya. Noong 2022, ipinost ng anak ang larawan ng baril at granada na ginagamit umano ng suspect na panakot. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng inarestong suspect. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po, ilang chop-chop na parte ng katawan ng tao ang iniwan sa harap mismo ng NBI sa Bacolod City. Nakasilid sa plastic sa loob ng isang paper bag ang isang kamay, paa at pares ng tenga. May kasama itong papel kung saan nakasulat ang mensaheng nagtuturo sa isang NBI agent na protektor umano ng isang drug lord. Pero ayon sa NBI Bacolod, may magandang performance sa trabaho ang tinutukoy sa mensahe. Iniimbestigahan na kung sino ang may kagagawan nito. Posible rin daw na konektado ito sa mga kaso ng iligal na sugal at isabong sa probinsya. 2 construction worker ang sugatan matapos mabagsakan ng pader sa Quezon City. Naabutan ng mga rescuer ang 2 biktima sa ikalawang palapag ng dinedemolish na bahay sa Barangay Amihan. Nakadagan sa kanila ang malaking bahagi ng gumuhong pader. Agad silang sinagip at dinala sa ospital. Ayon sa isang kagawad, parehong may tama sa ulo ang mga biktima. Ayon sa pamunuan ng barangay, wala pang permit to demolish ang contractor ng lumang bahay, pero nag-abiso raw ang mga ito sa kanila.
Patuloy pa namin kinukuha ang panig ng may-ari. Tumanggi namang humarap sa kamera ang punong barangay pero nakikipag-ugnayan naman daw sila o ang may-ari na nangakong sasagutin ng kanyang contractor ang pagpapagamot sa dalawang biktima. Tumangging magbigay ng pahayag ang contractor pero nakikipag-ugnayan naman din daw ang contractor sa barangay. Posible raw tumaas ang kaso ng vacation scam ngayong malapit na ang Semana Santa at bakasyon ng mga estudyante. Kaya may tips ang PNP para hindi mabiktima niyan. Sa mga bakasyonista, i-check kung legit ang travel agency. Magtanong-tanong tungkol sa katransaksyon. Pwede rin daw magpatulong sa mga pulis sa verification ng inyong kausap. Noong 2023 daw kasi mahigit 300 ang nabiktima ng vacation scam kumpara sa 39 cases noong 2021. Pero bukod sa ilang bogus na nag-aalok ng promo travel packages, may ilan din daw nagpapanggap na bakasyonista na nambibiktima naman ng ilang hotel o resort. Taas presyo sa LPG sumalubong ngayong unang araw ng Marso. 30 centavos kada kilo o lagpas 3 piso kada 11 kilogram na tangke ang dagdag ng isang brand ng LPG. Missile na in-order ng Pilipinas mula India, darating na ngayong buwan. Unang batch ito ng mga BrahMos cruise missiles na inaasahang palalakasin ang ating sandatahang lakas sa ating dagat. Bahagi rin daw ito ng lalo pang pagpapalakas ng kooperasyon ng ating bansa sa India. Ayon pa sa Embahada ng India sa Pilipinas, masusundan din ang mga naunang joint training ng Coast Guard ng dalawang bansa. Posibleng isama rin ang Japan sa isang trilateral partnership. Umaalma ang China dahil nang-iengganyo raw ang Pilipinas ng ibang bansa para palalain ang sitwasyon sa South China Sea sa pamamagitan ng mga joint exercises at joint patrols. Wala pang tugon dito ang DFA pero sagot nito sa mga tutol sa binubuong kooperasyon ng Pilipinas, walang sino mang makapagdidikta sa Pilipinas kung anong dapat ang gawin. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May bagong TikTok video si Kapuso Drama King Dennis Trillo kasama ang anak niyang si Dylan. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Gagawin ko ang lahat. Aliw sa netizens ang Manny Pacquiao filter ni Daddy Dennis habang nagli-lip-sync ng Para Sa'yo ang laban na to. Ang video naman ni Dylan umabot ng mahigit 3 million views. Hinimatay ang isang bride sa Amerika pagkasabi niya ng I do. Nagulantang tuloy ang daan-daan nilang bisita. Agad siyang tinulungan na makabangon. Bago nito, makailang beses pa siyang muntik matumba. Ayon sa buntis na bride, epekto raw ito ng matinding init at dehydration. Kinailangan din siyang dalhin sa emergency room kinabukasan. Lantaran ng pag-aalok ng isang Instagram account ng serbisyo ng mga Pilipina bilang domestic worker sa Middle East. Ang account konektado umano sa isang Dubai-based company na nagsusupply ng Filipino housemaids, nannies, lady drivers, caregivers at nurses. Naka-upload din ng video ng mga Pilipinang naka-uniforme at nagpapakilala ng kanilang mga kwalifikasyon. Paglilinaw ng Department of Migrant Workers, wala raw lisensya ang recruitment agency na konektado sa nasabing account. Inabisuan na ng DMW ang Meta tungkol dito. Nagpadala ng mensahe ang GMA Integrated News sa account at sa kanilang numero pero wala pa silang tugon. On spotlight ang military service exemption ni S-Coups ng K-pop group na 17 at ang collab project ni V ng BTS at Jackie Chan sa report ni Katati Bayan. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagsama para sa isang advertisement sina V ng BTS at Jackie Chan. Sa behind the scenes na in-upload ni V sa IG, may kitang chemistry at closeness ng dalawa. Mabilis na nag-trending ang kanilang collab project. Usap-usapan din sa social media ang military service exemption ni S-Coups ng 17.
Sa official statement ng Pledis Entertainment, exempted daw siya dahil sa kanyang knee injury last year. Kailangan daw ni Scoops ng mahabang physical rehabilitation therapy matapos maoperahan. Hindi naman makapaniwalang OPM band na Ben & Ben na special guest sila sa Manila concert ni Ed Sheeran sa March 9. Pinapakinggan lang namin siya dati nung mga college pa kami and early days, and then biglang when this news came, walang words talaga. Katatibayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling kinilala bilang isa sa Journalist of the Year si GMA Integrated News Consultant at GMA News Online Editor at Large, Howie Severino sa 5th Metrobank Foundation Award for Continuing Excellence and Service. Very grateful and humble daw si Howie sa pagkilala. Mensahe niya sa aspiring journalist. Love the truth. Kailangan suriin mo ng mabuti ang lahat ng impormasyon na nakikita mo at dumadaan sa'yo. Napaka-confusing ng ating panahon ngayon. At dahil dito, lalong naging mahalaga yung trabaho ng mga mamamahayag. 2015 ang unang binigyan ng kaparehong parangal si Howie. Isang travel enthusiast ang di lang tourist destinations ang Finiflex, pati na rin ang mga witty travel meme niya. Ang mga banat niyang bentang-benta sa netizens pusuan sa report ni Joseph Moro. Hot ka ba? Itong si Marco hindi na kailangang umimik pa. Sa unang tingin, pawis ang unang mapapansin. Nang i-post ang kanyang OOTD sa Thailand, ang netizens halos pawisan na rin sa kakatawa. Hirit ng ilan, taray, army camouflage yarn. Pati ba naman sa kanyang bakasyon sa Malaysia, may kalapating umi-extra at sa mukha pa talaga. Matagal na nga niyang kinakarir ang pagiging traveler/memer sa isang travel group sa Facebook. Hindi lamang daw pang good vibes, informative rin. Sa dami ng unexpected na twist sa kanyang mga napuntahan sa Indonesia, ang pinaka-nagustuhan dahil ang kanyang beach proposal naging daan para siya at kanyang travel buddy maging forever as one. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.